Kung ikaw ay senior citizen, o may kilalang senior citizen sa pamilya, lolo, lola, tita, tito, huwag mo munang i-skip ang video na ito. Bakit? Kasi may libreng benepisyo mula sa PhilHealth na marami pa ring hindi nakakaalam. Hindi ito basang-basa lang na balita. Totoo ito, at malaking tulong ito lalo na sa mga senior citizen na kailangan ng regular na check-up, gamot, at maging cancer screening. Pero dito rin ang problema, kung hindi ka rehistrado, kung hindi mo alam ang tamang proseso, pwede kang mawalan ng access sa mga benepisyong ito kahit karapatan mo na ito bilang senior citizen. Kaya sa video na ito, dahan-dahan nating pag-uusapan ang tungkol sa PhilHealth Yakap Program, kung ano ito, sino ang qualified, ano ang mga libreng benepisyo, paano magrehistro, at ano ang mga common mistakes na dapat mong iwasan. Panoorin mo ito hanggang sa dulo dahil sa huling parte, ibabahagi ko ang mga tips para hindi ka mahirapan sa pag-access ng mga benepisyong ito. Handa ka na ba? Simulan na natin. Una sa lahat, linawin natin kung ano ang Yakap. Ang Yakap ay nangangahulugang Yaman ng Kalusugan Program. Ito ay isang bagong bersyon ng dating konsulta package ng PhilHealth. Kung tandang-tanda mo pa ang konsulta noon, ito na ngayon ang mas pinalawak at pinahusay na bersyon nito. Pinalitan ng PhilHealth ang konsulta package ng Yakap noong Hulyo taong 2025. Kaya kung marinig mong Yakap, alalahanin mo na ito na ang bagong pangalan at bagong hugis ng dating konsulta. Bakit mahalaga ito sa iyo bilang senior citizen? Dahil ang Yakap ay nagbibigay ng libreng primary care consultations, 75 essential na gamot na aabot hanggang P20,000 kada taon, 13 outpatient laboratory tests, at 6 na cancer screenings. Isipin mo iyan, libreng check-up, libreng gamot para sa mga karamdaman tulad ng alta presyon o diabetes, at maging libreng cancer screening. Para sa maraming senior citizen na fixed income lang ang kinikita mula sa pensayon, malaking bagay ito. Hindi na kailangang piliin sa pagitan ng pagbili ng gamot at pagbayad ng kuryente o tubig. At narito ang isa pang mahalagang bagay na dapat mong malaman, ang Yakap ay bukas hindi lamang sa mga senior citizen, kundi pati na rin sa mga government at private employees, kasambahay, indigent members, PWD, self-earning individuals, lifetime members, 4 petaseconds beneficiaries, OFW, solo parents, at mga bata. Ibig sabihin, kahit sino sa pamilya mo na miyembro ng PhilHealth, pwede ring makinabang dito. Pero ang tutukan natin ngayon ay ang mga benepisyo para sa senior citizen dahil dito nakatuon ang video na ito. Bakit ko sinasabing dapat kang mag-alala kung hindi mo pa nagagamit ang benepisyong ito? Kasi kung hindi ka rehistrado, mawawalan ka ng access sa libreng gamot, libreng lab test, at cancer screening na dapat sana ay karapatan mo na. At habang tumatagal, mas lumalaki rin ang bilang ng mga taong dapat pang magrehistro, kaya mahalagang malaman mo agad kung paano ito gawin. Ngayon, pag-usapan naman natin kung sino talaga ang qualified. Ayon sa PhilHealth, ang mga Filipino citizen na residente ng Pilipinas, 60 taong gulang pataas, at hindi pa saklaw ng kahit anong membership category ng PhilHealth, ay qualified bilang senior citizen member. Kasama rin dito ang mga qualified dependents ng senior citizen member na senior citizen din mismo, pati na rin ang mga qualified dependents ng ibang membership category na senior citizen na rin ang edad. Pero mahalagang linawin ko rin ito, kung ikaw ay may trabaho pa o may regular na kita kahit senior citizen ka na, hindi ka basta-basta mapupunta sa kategoryang senior citizen na walang bayad. Ayon mismo sa PhilHealth, ang mga senior citizen na may trabaho o may regular na source of income ay patuloy pa ring nagbabayad ng kanilang premium contribution sa ilalim ng applicable membership category nila. Ngunit para sa karamihan sa ating mga senior citizen na retirado na o walang regular na kita, malaking balita ito para sa inyo, sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act, ang mga senior citizen ay exempted sa pagbabayad ng premium. Ibig sabihin, libre, walang babayaran. Kung may kita ka pa naman, may premium na babayaran na katumbas ng 5% ng iyong declared income. At kung ikaw naman ay indigent o walang sapat na kakayahan sa pananalapi, maaari kang ma-exempt sa pagbabayad kung magpapakita ka ng Certification of Financial Incapacity mula sa DSWD. Isipin mo si Mang Ernesto, 68 years old, retirado, at umaasa lang sa maliit na pensayon niya.
Dahil senior citizen siya at wala ng regular income, hindi na siya kailangang mag-alala tungkol sa contribution. Pero kailangan pa rin niyang magrehistro para ma-activate ang kanyang benepisyo. Ito na ang punto na madalas nakakalito sa maraming senior citizen, akala nila dahil, automatic, ang saklaw nila, hindi na sila kailangang gumawa ng anuman. Malaking maling akala ito, at ito ang tatalakayin natin sa susunod na parte. Ito ang parte na gusto kong bigyang diin dahil dito nagkakaroon ng malaking delay o pagkakamali ang maraming senior citizen. Marami ang naniniwala na dahil sinasabing, automatic, ang coverage ng mga senior citizen sa PhilHealth, wala na silang gagawin pa. Pero hindi ganoon ka-simple ang totoo. Ayon mismo sa isang opisyal ng PhilHealth, ang mga senior citizen ay automatikong saklaw ayon sa batas, pero kailangan pa rin nilang pumunta sa opisina ng PhilHealth para makakuha ng identification number. Sa madaling salita, legal na karapatan mo ang coverage, pero kailangan mo pa rin i-activate ito sa pamamagitan ng pagpaparehistro. Kung wala kang PhilHealth identification number o PIN, hindi ka pa rin ganap na masasaklaw kahit senior citizen ka na. Bakit nangyayari ito? Ipinaliwanag ito ng malinaw ng isang opisyal ng PhilHealth, kulang kasi ang PhilHealth ng kumpletong personal data, tulad ng address at petsa ng kapanganakan, para sa lahat ng senior citizen sa bansa. Ibig sabihin, hindi porket senior citizen ka na, nasa listahan ka na agad ng PhilHealth. Kailangan mo munang irehistro ang sarili mo para makuha ang PIN mo at ma-activate ang iyong benepisyo. Kaya kung hindi mo pa alam kung mayroon ka ng PhilHealth identification number, ngayon na ang tamang panahon para tignan ito. Kung wala ka pa, huwag kang mag-alala, hindi ito komplikadong proseso. Ipapaliwanag ko sa susunod na parte kung paano ito gagawin. Ngayon, dito na tayo sa pinaka-importanteng parte, ang aktual na proseso ng pagpaparehistro. Mayroong ilang paraan para dito, at pipiliin mo lang kung alin ang pinaka-komportable para sa iyo. Una, kung wala ka pang PhilHealth identification number o PIN, kailangan mo munang magparehistro bilang senior citizen member. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng Office for the Senior Citizens Affairs o OSCA. Doon, kailangan mong punan ng isang kopya ng PhilHealth Member Registration Form o PMRF, at ipakita ang iyong senior citizens identification card na inisyo ng OSCA sa lungsod o munisipyo kung saan ka naninirahan, o kaya'y anumang valid na government-issued ID. Pagkatapos mong makakuha ng PIN, ang susunod na hakbang ay ang pagpaparehistro sa Yakap program mismo. Mayroong tatlong paraan para dito. Una, pwede kang gumamit ng eGov app, ito ang pinakamabilis at pinaka-convenient na paraan, lalo na para sa mga may access sa smartphone. Kung gagamitin mo ang app na ito, hanapin mo ang National Government Agency section, i-search ang PhilHealth, piliin ang PhilHealth Member Portal, i-click ang Yakap tab, at pagkatapos ay piliin ang Add Yakap Clinic para sa iyong sarili o para sa iyong dependent. Pangalawa, pwede ka ring mag-login sa PhilHealth Member Portal online kung saan makikita mo ang iyong mga records, ma-print ang iyong member data record, mabayaran ang contribution kung meron, at makapili ng Yakap Clinic. Pero kung ikaw naman ay isa sa mga senior citizen na mas komportable pang pumunta ng personal kaysa gumamit ng app o computer, walang problema riyan. Pwede kang pumunta sa kahit anong accredited Yakap Clinic o sa pinakamalapit na PhilHealth Local Health Insurance Office para magparehistro ng personal. Sa katunayan, sinabi mismo ng PIA na ang pagpunta ng personal ay ideal na opsyon para sa mga senior citizen at sa mga hindi gaanong komportable sa digital platforms. Kaya huwag kang mag-alala kung hindi ka gaanong bihasa sa cellphone o computer, mayroon namang paraan para sa iyo. Ano man ang paraan na piliin mo, mayroong isang mahalagang hakbang na kailangan mong tandaan, ang pagpili ng Yakap Clinic. Ito ang magiging primary care provider mo sa ilalim ng programa. Piliin mo ang klinikang malapit sa iyong tirahan, dahil dito ka babalik para sa iyong mga follow-up consultation. At bilang karagdagang paalala, mayroon ng mahigit 4,000 accredited Yakap Clinic sa buong bansa, kaya malaki ang tsansang may malapit sa iyo. Kapag natapos mo na ang online registration, hindi pa doon nagtatapos ang proseso. Kailangan mo pa ring pumunta ng personal sa napiling clinic mo para sa tinatawag na First Patient Encounter, o FPE. Ito ang simula ng iyong coverage sa clinic na iyon. Sa unang pagbisitang ito, kokonsulta ka sa isang Yakap physician kung saan tatasahin ang iyong kalusugan,
at bibigyan ka ng prescription kung kinakailangan. Isang comprehensive na proseso ito, kasama dito ang komprehensibong health assessment, pagrepaso sa medical history mo, physical examination, at mga baseline laboratory test. Bukod dito, kailangan mo ring pumirma sa tinatawag na yakap empanelment slip. Ito ang magpapatunay na opisyal ka nang nakalink sa napiling klinik mo bilang iyong pangunahing tagapangalaga ng kalusugan. Isipin mo na parang binuksan mo lang ang iyong file sa klinik na iyon. Mula noon, tuwing may kailangan ka, konsulta, lab test, o gamot, doon ka na pupunta, at doon ka rin bibigyan ng access sa mga benepisyo mo. Ngayon, dito na tayo papasok sa isa sa pinakahinihintay na benepisyo, ang libreng gamot na aabot hanggang P20,000 kada taon. Ito ang tinatawag na gamot program, na nangangahulugang guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Pero linawin natin muna ang ilang mahalagang detalye para hindi ka magulat o mabaygo sa proseso. Una, ang benepisyong ito ay hindi cash. Ibig sabihin, sinasaklaw nito ang halaga ng mga partikular na gamot, hindi ito pera na ibibigay sa iyo. Pangalawa, hindi ito automatic. Kailangan mong nakarehistro sa yakap at may prescription mula sa accredited na doktor bago ka makakuha ng libreng gamot. Pangatlo, saklaw lamang nito ang mga partikular na gamot, hindi lahat ng gamot na available sa merkado ay kasama dito. Sa katunayan, may 75 essential na gamot na kasama sa listahan ng gamot program. Bakit mahalaga itong malaman? Dahil ito ang isa sa mga common mistake na nangyayari, maraming senior citizen ang nagpupunta sa parmasya na inaasahan na kahit anong gamot ay libre, tapos nadidisganto kapag nalaman nilang hindi kasama sa listahan ang gamot na inirereseta ng kanilang dating doktor. Kaya mahalagang malinaw sa iyo, ang doktor sa iyong yakap clinic ang magrereseta batay sa listahan ng mga sakop na gamot, ayon sa iyong diagnosis. Hindi ka pwedeng humiling ng partikular na gamot kung hindi ito clinically indicated para sa kaso mo. Paano mo makukuha ang gamot? Sinabi rin ito ng detalyado, ipapakita mo lamang ang prescription na ibinigay ng iyong yakap physician, na may unique prescription security code, sa kahit anong gamot accredited na parmasya, at doon mo makukuha ang libreng gamot. Simple lang, basta't kompleto ang mga dokumentong kailangan mo. Bukod sa libreng gamot, mayroon ding libreng laboratory tests at cancer screening sa ilalim ng yakap. Ayon sa impormasyon, may 13th laboratory at diagnostic tests na sakop sa ilalim ng YAKA PAS laboratorio component, at ito ay bagong bagay dahil hindi kasama ito sa lumang konsulta package. Ang cancer screening naman ay isa sa pinakamalaking upgrade ng programang ito. Nagdagdag ang yakap ng 6 na cancer screening tests, na irerekomenda ng iyong provider batay sa iyong edad, kasarian, at health risk profile. Isa ito sa pinakamakabuluhang pagbabago mula sa lumang package, lalo na para sa mga edad 40 pataas. Para sa mga senior citizen, malaking bagay ito dahil mas mataas ang panganib sa ilang uri ng kanser habang tumatanda, at ang maagang detection ay pwedeng magligtas ng buhay. Isipin mo si Aling Nena, 65 years old, na dati ay natatakot magpa-check up dahil sa gastos. Ngayon, sa ilalim ng yakap, pwede na siyang magpa-screening ng walang bayad, at kung may makitang problema ng maaga, mas madali itong malunasan bago pa lumala. Ito talaga ang layunin ng programa, hindi lang paggamot kapag may sakit na, kundi pag-iwas bago pa lumala ang kondisyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga common mistakes na kadalasang nagiging dahilan ng delay o hindi pagkakaroon ng access sa benepisyo. Una, marami ang hindi nag-a-update ng kanilang contribution status. Kung sa tingin mo ay senior citizen ka na kaya exempted ka na sa lahat, siguraduhin mo pa ring maayos ang iyong record sa PhilHealth, lalo na kung may dating membership ka bago ka naging senior citizen. Pangalawa, marami ang hindi pinipili ang klinika base sa proximity o kalapitan. Tandaan mo, doon ka babalik pa ulit-ulit, kaya piliin mo ang klinika na hindi mahirap puntahan, lalo na kung ikaw o ang iyong kasamahan ay may hirap sa paglalakad o walang sariling sasakyan. Pangatlo, marami ang nagdadala ng maling prescription. Tandaan, ang libreng gamot ay ilalabas lamang laban sa prescription mula sa iyong yakap doktor. Ang prescription mula sa ibang doktor o pribadong klinika ay hindi tatanggapin. Kaya siguraduhin mong ang konsulta mo ay sa iyong itinalagang yakap clinic mismo nang galing. Pang-apat,
Marami ang minsan lang bumibisita tapos nakakalimutan na bumalik. Alalahanin natin, ang yakap ay dinisenyo para sa tuloy-tuloy at preventive na pangangalaga, hindi lang one-time na pagbisita. Ang regular na pagbabalik sa iyong yakap doktor ay mas nakakatulong sa pag-manage ng mga long-term na kondisyon. Kaya kung mayroon kang chronic condition tulad ng alta presyon o diabetes, mahalagang regular kang bumabalik para masubaybayan ang iyong kalagayan. Panglima, at ito ang pinakamahalaga, huwag kalimutan na kahit automatic ang saklaw mo bilang senior citizen, kailangan mo pa rin kumuha ng PhilHealth Identification Number sa opisina ng PhilHealth kung wala ka pa nito. Ito ang pinakamadalas na dahilan kung bakit maraming senior citizen ang hindi nakaka-access sa kanilang mga benepisyo, akala nila automatiko na lahat, pero mayroon pa ring hakbang na kailangang gawin. Kaya ano ang dapat mong gawin ngayon, pagkatapos manood ng video na ito? Una, tignan mo kung mayroon ka ng PhilHealth Identification Number. Kung wala ka pa, magpunta ka sa OSCA o sa pinakamalapit na PhilHealth office, dala ang iyong Senior Citizen ID o Valid Government ID. Pangalawa, kung mayroon ka ng PIN pero hindi mo pa alam kung nakarehistro ka na sa yakap, i-check mo ito sa pamamagitan ng eGov app, sa PhilHealth Member Portal online, o sa pagtawag sa pinakamalapit na PhilHealth office. Pangatlo, kung hindi mo pa alam kung saang yakap clinic ka dapat magparehistro, tignan mo ang listahan ng mga accredited clinics malapit sa iyong lugar sa opisyal na website ng PhilHealth. Pang-apat, kung mayroon kang mga dependent na senior citizen din, tulad ng iyong asawa o magulang, siguraduhin mong sila rin ay nakarehistro. Tandaan na ang mga dependent ay kailangang opisyal na nakalista sa iyong PhilHealth Member Data Record bago sila makagamit ng yakap benepisyo. Panglima, kung mayroon kang maintenance na gamot para sa alta presyon, diabetes, o iba pang chronic condition, dalhin mo ang lahat ng detalye ng iyong kasalukuyang gamot sa iyong unang konsulta sa yakap clinic, para malaman ng doktor kung alin dito ang pwedeng ma-cover ng gamot program. Bago tayo magtapos, balikan natin ang mga pangunahing punto. Ang PhilHealth Yakap ay ang bagong pangalan ng dating konsulta package, at ito ay nagbibigay ng libreng konsultasyon, hanggang P20,000 na libreng gamot bawat taon, 13 laboratory test, at 6 na cancer screening. Bilang senior citizen, karapatan mo itong ma-access, at kung wala kang regular na kita, exempted ka sa pagbabayad ng premium. Pero kailangan mo pa ring magparehistro at kumuha ng PhilHealth Identification Number kung wala ka pa nito, hindi ito basta-basta, automatic, na wala kang gagawin. Kailangan mo ring pumili ng malapit na yakap clinic, dumalo sa iyong first patient encounter, at regular na bumalik para sa iyong follow-up checkups. Alam kong marami sa inyo ang nag-aalala tungkol sa gastos sa kalusugan, lalo na sa edad na ito. Kaya't ang layunin ng video na ito ay tulungan kayong maintindihan na may tulong na available, hindi lang pangako, kundi totoong benepisyo na pwede ninyong gamitin ngayon din. Ang tanging kailangan lang ay ang tamang hakbang at kaunting oras para irehistro ang inyong sarili. Patuloy na mababago at maaaring ma-update ang mga patakaran ng PhilHealth, kaya mahalagang laging alamin ang mga bagong balita tungkol sa inyong mga benepisyo. Huwag kang umasa lamang sa sabi-sabi, direkta kang magtanong sa opisina ng PhilHealth o bisitahin ang kanilang opisyal na website para sa pinakabagong impormasyon. Kung natulungan ka ng video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel na ito, at i-on ang notification bell, para hindi ka mahuli sa mga susunod na update tungkol sa inyong mga benepisyo bilang senior citizen. Marami pang paksa ang pag-uusapan natin, tungkol sa SSS, GSIS, DSWD, at iba pang benepisyo na dapat ninyong malaman. Maraming salamat sa panonood, at ingat lagi sa inyong kalusugan.